Madaming magagalit na mga DDS dito. Ito, oh. In the Navy. Wait lang po mga bossing, Chief Amo sir ha. Alam niyo naman po na kumbaga, kung di ako nagkakamali sa balikatan ito no? I-correct niyo na lang po kung mali ako. Merong made in China na barko, no? Ang Pilipinas, mga kababayan. So parang yun yung gagamitin nila mga bossing. Yung kumbaga parang magiging asintahan, palulubugin. Kumbaga parte po no ng pagsasanay ng Pilipinas at Estados Unidos, mga kababayan. So pakinggan po natin ito mga bossing ha. This is an old tanker. We commissioned it in the Navy several years ago. We found it appropriate to decommission it. We Oh, yan ha, saglit lang. Palulubugin ang China-made ship, sabi mga bossing, no? So etong palulubugin niya daw po mga kababayan na nalaman nila na talagang wala na no? Sira-sira na, hindi na magagamit. Kumbaga wala nang magiging ano bang word sa Tagalog 'yun? Wala nang pakikinabangan dito sa barko na to. So ngayon, miski sa huling sandali mga kababayan, tama nga naman, no? Miski sa huling sandali gamitin para doon sa pagsasanay ng Estados Unidos at Pilipinas, mga kababayan. Para naman pagka target nila talagang shoot sa pool talaga. At medyo tingin ko kasi madaming bumabatikos Madaming mga bumabatikos kagaya po ng mga DDS, no? Sabi nila, sinadya nyo pa talaga na made in China yung palulubugin ninyo. Pinoprovoke nyo ang Chinese, no? Tungkol dyan. Sabi ko naman, kung hindi na mapapakinabangan, kung patapon na din, at least, sa huling yugto ng buhay ng barko na yon, kahit pa paano, may pakinabang pa din. Hindi kagaya ng mga ibang DDS. Okay mga boss, disclaimer dito. Disclaimer dito sa channel na ito. Ako, alam nyo mga kababayan, na talagang bumabanat ako. Kasi bago ako matulog mga kababayan, may nagkomento, si Lolo, no? So, sa madaling salita, to cut the story short, bumanat si Lolo sa akin. Matanda na, no? Bumanat. Ang post ko nun, kumbaga yung manok, something yung chicken na linuto ko doon sa oven. Sabi sa akin ni Lolo, binili mo na ba yan yung pangbayad nila sa inyo? So, sa madaling salita, ibig sabihin ni Lolo, no? Yan na ba yung bayad sa'yo? So, mga kababayan, syempre, pambabastos sa akin yun. Sabi ko naman sa inyo, okay lang. Bumanat kayo sa akin dito sa channel na ito. Hindi ko dinidelete. Wala. Hindi ako nagdi-delete dito, mga bossing. Pero wag kayong mag-expect na hindi ko kayo re-resbakan. Wag kayong mag-expect na hindi ko kayo babanatan. Whether matanda man yan o bata. Kasi ang dami nag-comment ng mga DDS Sabi, talagang pinatulan mo na din pati matanda. Sabi ko dito, sa channel na to, alam nyo, Bardagulan channel ito. No? Wala akong pakialam kung matanda yan o bata. Kung bumanat siya sa akin, dapat marunong din siyang tumanggap ng banat. Ganun lang po yun, mga kababayan. Diba? Pag bumanat ka, kailangan marunong kang tumanggap ng banat. Kaya nga po open itong open itong channel natin mga bossing hindi siya vlogger, kumbaga sa comment section lang, no? Pag marunong kang bumanat, kailangan marunong kang tumanggap ng banat. Ganun lang po 'yun. Pag hindi ka marunong rumespeto, kailangan wag kang mag-expect ng irerespeto ka din kahit matanda ka o bata ka. Mga bossing, ganun po dito. No, ganun po dito. Walang matanda, walang bumabanat ka Hindi ka rumerespeto din Di bakit mag-expect ka na irespeto ka dito? Ganun po dito mga kababayan. Bumalik tayo dito sa China. Bumalik tayo dito sa palulubuging barko na umiiyak yung mga DDS. Reserved it for exercises. This is an old tanker. We commissioned it in the Navy several years ago. We found it appropriate to decommission it. We reserved it for exercises such as baligatan. Nagkataon lamang at Yan, reserve talaga doon, no?
Ni-reserve para dun sa balikatan talaga mga kababayan. Ayan. Di dapat bigyan ng masamang kahulugan ang nalalapit na sinking exercise na isasagawa sa karagatang malapit sa Ilocos Norte bilang bahagi ng balikatan exercises ngayong taon. Ang napili kasing barko na palubugin ay ang decommissioned vessel ng Philippine Navy na BRP Lake Caliraya, ang kaisa-isang Navy vessel na gawa sa China. Ayon kay Nag-iisa lang kasi. Siguro iniisip nila, ang dami naman palulubugin na pwede. Alangan naman magpalubog. No? Magpalubog sila ng mga barkong nagagamit pa natin na maayos. Di ba mga kababayan? Siyempre, yung wala na, yung wala nang pakinabang. At least kahit sa huling yugto nung buhay ng barko na yon, bago talagang tunawin, lusawin, mapakinabangan. O di ba naging sharpshooter itong mga Pilipino at ang mga Estados Unidos Nasapul agad yung mga kalaban O wag na natin sabihin na China yung kakalabanin. Ang bababaw po kasi nitong mga to, no, especially yung mga DDS, mga kababayan, lahat binibigyan po ng kahulugan. No? Tingnan niyo naman po. Tingnan niyo naman po yung yung katayuan ng barko. Made in China. Kaya una talagang nawala ng pakinabang. Una talagang nasira, mga bossing. So ano pa gagawin diyan? Yan na lang, no? Makakatulong pa sa bansang Pilipinas. Philippine Navy Flag Officer in Command, Vice Admiral Toribio Adasi Jr. Matagal at luma na ang naturang barko. Ito ay barko para sa Philippine National Oil Company na kalaunan ay ibinigay nila sa Philippine Navy. Ngunit hindi rin ito nagtagal sa serbisyo dahil marami ng mechanical problems. Wala na. Sira-sira na po talaga. Basa tayo ng comment ninyo. Yung mga pro-China, Mark, kung pwede, pakantahin mo sila ng last sentence ng lupang hinirang, which is ang mamatay ng dahil sa'yo kung kaya nila. Tignan natin. Mga duwag nga po yung mga yan. Ano mga bossing? Ang ikakatwiran at ikakatwiran lagi nila sa inyo, mga kababayan, wala tayong kakayahan, kulang pa ang ating mga gamit pang digmaan. Yan po lagi ang ikakatwiran nila sa inyo, mga kababayan. Hindi po ba pwede, no, na makipag-usap ang ating gobyerno na medyo konting tigas? Tingin ko ganito yung ginagawa ng ating presidente. Pangkasalukuyang presidente ibig ko po sabihin si PBBM. Kasi yung dating presidente na si Digong, ang ginawa lang naman po nun, okay, may agreement na dati, tubig at pagkain lang papasok. Sige. Siguro medyo nasabi, pagka hindi nyo sinunod yan, magkakaproblema tayo. Ginanon lang siguro sila. Sige, okay na yan. Pirmahan. Wala nga palang pirmahan. Wala nga palang pirmahan, mga kababayan. Laway-laway lang. Status ko, sige, hayaan mo lang. Kaysa naman mamroblema tayo. Hayaan mo na yung susunod na presidente ang mamroblema dyan. No? Pinapagawa daw nila yung barko pero patago yung pagpapagawa nila. Medyo kaduwagan, mga bossing. Kapag ikaw talagang buo sa puso mo, ipaglalaban ko ang Pilipinas, iwawagay mo yan. Pinapagawa namin yung barko namin kasi karapatan namin ito. At ito yung nagsisilbi na bantay namin sa West Philippine Sea. Ganun. Which is ganun po yung nakikita natin kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Di po ba? Ganun po. Diyos ko po Lord. Anyway, isakay na dapat dyan lahat. Isakay na dapat lahat dyan ang pro-China para sabay paglubog. So bumalik tayo doon sa mga DDS, no? Ganun po ang lagi nilang sasabihin. Kulang tayo sa pangdigma, kulang tayo sa mga ganito, ganyan. Mga bossing. Pero ang totoo, pwede po tayong makipag-usap sa China. Wait. Bago na kaming administrasyon. May napansin kami dito. Mukhang hindi tama to. Lalong-lalo na kami ang nanalo sa ruling nito. Di ba? Mag-usap tayo, mag-set kayo ng pag-uusap ng meeting, ayusin natin ito. Ganun, di ba? Tapos saka mo sasabihin yung mga mo.
Yung mga gusto mong sabihin na bakit ganito, bakit lugi kami dito, bakit ganyan. Igitna natin ito. Oh. Siguro iniisip nila hindi naman din papayag yan eh. Nakita niyo ang mga post nila mga bossing? Puro ganon, didigmain, didigmain. Kasi gustong ipamukha niyang mga yan sa taong bayan na isinusuong tayo ng ating Pangulo sa digmaan. Diba? Sabi ni Shirokan Saki, ano kaya masasabi ni Bangaw bayad, banat bay yan, huy. Mali ka ng pangalan. Hindi bayad bay, hindi Bangaw bay. Banat bay yun. Ayan, banat bay, kinorek ko. Laging sasabihin yan, gigirahin. Bakit sa tingin ninyo, hindi magdadalawang isip ang mga Tsekwa? Yun nga po, no? Shout out, Lods! Watching from Saudi Arabia, sabi ni Sir Lowaton TV. Ayan.